Pag-usapan natin ngayon itong post ni Dean Chase. Nasa Beverly Hills ngayon si Dean Chase. Ito yung Cebuano na vlogger na nag-expose sa nangyari kay First Lady Lisa at Paulo Tantangco noong mga nakarang ilang buwan. So ito ang kanyang post ngayon, no? Cebu mission accomplished. Now back to Lisa. Ready na bang tanan? Nako, parang may pasabog. Before election, nabasa ko ang post ni Dean Chase. Sabi niya na mag-focus muna ako sa Cebu ngayon. Dahil gusto kong matanggal yung nandun, yung nakaupo, si Lalay. Sabi niya. Kaya matagal, wala siyang post o balita, vlog tungkol kay First Lady Lisa. Poros tungkol sa Cebu. So ito, natapos ng eleksyon, sabi niya, mission accomplished. Tuwan-tuwa siya itong pagkapanalo ni Pam Baricotro. May nabasa akong post tungkol sa bakit nanalong gobernadora si Pam na hindi naman siya kilala. Nobody ang description nila kay Pam Baricotro. Kasi hindi siya kilalang politiko. Biglaan na lang na sumulpot. Ako nga, hindi ko kilala. Sino ba yung Pam Baricotro na yan? Hindi ako nag-expect na mananalo siya. Although alam ko, in-endorse siya ni Tatay Digong. So, halos 2 dekada na si Gwen Garcia na namamayagpag sa Cebu. So, dumating ang panahon na lumalabas ang mga Cebuano napulaan, nagsawa na. Kasi ang mga ito, hindi ako taga Cebu, hindi naman ako masyadong napupunta ng Cebu. The last time I went there is noong 2017 man siguro, namasyal lang kami. Ang reklamo is yung hospital. Malala ang sitwasyon ng mga hospital doon. Kawawa ang mga Cebuano pagdating sa healthcare services. Kalsada, ganun din. Basta basically, government services mahina. Kaya maraming Cebuanos nangandoy, clamoring for change. So, paano nanalo si Pam Baricotro na wala siyang political machinery? Samantalang si Gwen Garcia supported by all the mayors of Cebu except Danau City. Yun lang. Anong laban mo dyan? So, anyway, sinamarize nila yung mga nabasa kong post. Ang nagpanalo kay Pam Baricotro, yung una, of course, yung endorsement ni PRRD. Malaking bagay yun. Pangalawa, yung ginawa nila na inimpeach nila si BP Sara, maraming galit na Cebuano. Pangatlo, yung Dumanhog disaster. Ano yung Dumanhog disaster? Yung nagpunta si President Marcos Jr. doon at openly nag-declare ng suporta si Governor Gwen Garcia sa administrasyon ng Marcos Jr. Pinuri niya ng gusto. Yun. Yung mga political analyst na taga Cebu, yun, ang lalong nagalit ang mga Cebuano. And then, yung pinakasukdulan ng galit ng Cebuanos, yung uplok, yung birada ng kapatid, Byron Garcia, vlogger ito, kapatid ng gobernador, na minaliit niya ang mga Duterte supporters na tinawag niyang uplok. Ano bang meaning ng uplok? Bisaya ang word. First time kong marinig ang uplok. So, nagalit ang mga Cebuano. Kaya yung galit nila, nilabas sa balota, yun. Nanalo ang Pam Baricotro. Anyway, yun na nga, mission accomplished na si Dean Chase. Nakita ko itong si Dean Chase kung paano niya minahal ang Cebu and of course, ang buong Pilipinas. Kaya lumalaban siya. Ni-expose niya ang mga alam niyang katiwalian, kalukuhan ng administrasyon ito. Kaya ito, back to basic na siya. Dito siya sumikat yung pangyayari kay First Lady Lisa. So, abangan natin. Ano ang kanya? Kasi, ready na bang tanan? Sabi niya, Cebu mission accomplished. Now, back to Lisa. Ready na bang tanan? Magbasa tayo ng mga comments. Ako, hinihintay ko yung kanyang mga pasabog kasi marami siyang contact.
Ross Baltasar, requesting for front seat row please. Thank you for sharing and making Filipino wake up. Sid Love, bonggahe sir din, taod-taod raba ka na hilom, ana nga isyo, dapat bongga ang comeback. Yeah, marami nang naghihintay sa pasabog ni Den Chase. Ebiang Reyes, we're excited, sir. Chase Bank, hinam-hinam, hinam-hinam nami. Eliana M. Latag, yes, ready na magmarites. Zoan Unab, ready na ang popcorn. Mary Abuzo, labaw pa jud sa ready sir din, perting hinam-hinam sa news. Di na kung nag-gymnastic na ba ang American Frog, very New York. Okay, so tanong, kumusta na si First Lady Lisa? Ang last post nabasa ko bumoto daw siya sa lawag, kailang parang hindi ka panipaniwala. Maraming nagsasabi nasa US pa rin. Ang last post niya is nasa Orlando, Florida, breakfast sa kay Goody ba yun? Basta sa Disneyland, nagbisita sa SpaceX. Sana pa? Sasabi ko, wow, masarap ang buhay doon. Hanggang ngayon, hindi pa nasasagot yung tanong, ano ba yung biyahe niya doon? Is it a private trip, family trip, sinong gumagastos, sarili ba nilang pera o pera ng taong bayan? Sana ma-clear ni Auntie Claire ang issue na ito. Ang daming naghihirap na Pilipino dito, tapos gumagastos sila, nagpapakasarap, namamasyal lang, diba? Okay, so Denches, ready na kami, pasabog na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano po niyang balay nga among bisitaon nga nagpinahanglan og tabang nga kawayan lang ang iyang atop. Ayo, nanay. Mayong udto, nay. Mayong udto sa dayon. Oo. Namong balay ng lata na kaayo. Nakaayo. Kawayan lang atop. Kawayan ra ang atok. O karon nanay, nga kuan. Nakita na namo imong balay. Nga kuan manguha na ka nanay og kahoy kay tagaan ka namo og sin lansang pako plinsin. Salamat sa Ginoo. Ipakuha na nako akong mga anak sa kuan, mga kahoy aron makagbalay mi og maayo kay gihinabangan mi. Pila na ni katuig na imong balay? 15 na katuig. 15 na katuig na imong atop kawayan lang. So karon gabok na gyud. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ini nga nag-sponsor. Oo, salamat kayo nanay. Salamat. Salamat.